Paano ginagawa ang LED lights? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ginagawa ang LED lights. Ang maliliit ngunit makapangyarihang ilaw na tila hindi napapagod kahit buong gabi mong iwang bukas habang nanonood ng videos na isang episode lang. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay kami ang batang 90s laman lupa. Salamat sa suggestion mo. Kung mapapansin ninyo, halos lahat ng gamit natin ngayon ay may LED na sa bombilya, telebisyon, cellphone, traffic light, Christmas lights. At minsan pati sa tsinelas na kumikislap kapag tumatakbo ang bata. Pero naisip na ba ninyo kung paano ginagawa ang LED? Basta ba may maliit na bumbilya at konting magic powder? Aba, hindi po. Una sa lahat, ang ibig sabihin ng LED ay light emitting diode. Mukha itong pangalan ng kontrabida sa science fiction movie. Pero isa lang itong espesyal na electronic component. Ang kakaiba sa LED ay hindi ito gumagamit ng manipis na filament tulad ng lumang incandescent bulb. Sa halip, gumagamit ito ng semiconductor material para gumawa ng liwanag. Ngayon, ano naman ang semiconductor? Isipin ninyo ang semiconductor bilang estudyanteng hindi masyadong masipag. Pero hindi rin tamad. Hindi siya ganap na konduktor tulad ng bakal. At hindi rin ganap na insulator tulad ng goma. Nasa gitna lang siya, parang empleyadong nagtatrabaho ng sapat para hindi matanggal ngunit hindi sapat para ma-promote. Ang pangunahing sangkap ng LED ay kadalasang gawa sa mga materyales tulad ng gallium, arsenic, indium at iba pang elemento na parang mga pangalan ng karakter sa fantasy movie. Pinagsasama-sama ang mga ito upang makabuo ng semiconductor crystal. Dito, nagsisimula ang tunay na paggawa ng LED. Sa mga pabrika, lumilikha muna sila ng napakalinis na crystal wafer. Kapag sinabi kong malinis, hindi ito yung tipong nilinis gamit ang basahan at Zonrox. Ang kalinisan nito ay mas mataas pa kaysa operating room ng ospital. Kahit maliit na alikabok lang ay pwedeng makaapekto sa performance ng LED. Kapag handa na ang wafer, nilalagyan ito ng iba't ibang layers ng semiconductor materials. Ang bawat layer ay may partikular na trabaho. May bahagi na maraming electrons at mayroon namang bahagi na kulang sa electrons. Parang barangay meeting kung saan masyadong maraming nagsasalita sa isang side at kulang naman sa kabilang side. Kapag pinadaan ang kuryente sa LED, nagsisimulang gumalaw ang mga electrons. Habang tumatalon sila mula sa isang energy level papunta sa iba, naglalabas sila ng enerhiya sa anyo ng photons. At ano ang photons? Sila ang maliliit na particle ng liwanag. Sa madaling salita, ang ilaw ng LED ay resulta ng napakaraming microscopic na talon ng electrons. Para silang mga batang sobrang excited sa swimming pool. Noong unang panahon, medyo limitado ang LED dahil pula lang halos ang kayang gawin. Pero nang maimbento ang blue LED, nagkaroon ng malaking pagbabago sa teknolohiya. Dahil dito, naging posible ang paggawa ng maliwanag na puting LED lights na ginagamit natin ngayon sa bahay, opisina, at pati sa ilaw ng kapitbahay na parang gustong gawing airport runway ang kanilang garahe.
Pagkatapos malikha ang semiconductor chip, kinakabit ito sa maliit na metal frame. Napakaliit ng chip na ito. Sa katunayan, mas maliit pa ito kaysa sa dahilan kung bakit minsan hindi tayo makatulog sa gabi. Gumagamit ng napakanipis na wire upang ikonekta ang chip sa electrical contacts. Sunod naman ay ang encapsulation process. Dito binabalutan ang LED chip ng transparent na epoxy o plastic casing. Ang casing na ito ang madalas nating nakikitang malinaw na takip ng LED. Hindi lamang ito proteksyon. Tinutulungan din nitong ikalat at ituon ang ilaw sa tamang direksyon. Kapag tapos na ang pagbabalot, dumadaan ang bawat LED sa matinding pagsusuri. Tinitingnan kung tama ang kulay, liwanag, konsumo ng kuryente at tibay nito para itong beauty pageant ng electronics. Hindi sapat na maganda ang hitsura, kailangan ding mahusay ang performance. Kapag pumasa na sa quality testing, handa na itong ipadala sa iba't ibang kumpanya. Ang ilan ay mapupunta sa mga bombilya. Ang iba naman ay magiging bahagi ng cellphone screens, TV displays, sasakyan, at kung minsan ay sa mga keyboard na kumikislap ng parang disco kahit nagtatype ka lang ng assignment. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sumikat ang LED ay ang pagiging energy efficient nito. Kumpara sa tradisyonal na bombilya, mas kaunting kuryente ang kinakain nito habang mas maliwanag ang ibinibigay na ilaw. Bukod pa rito, mas matagal ang buhay ng LED. Ang ordinaryong incandescent bulb ay madaling mapundi dahil sa filament na umiinit ng sobra. Ang LED naman ay walang ganoong filament, kaya maaari itong tumagal ng maraming taon bago kailanganing palitan. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Kung may natutunan kayo ngayon, tandaan ninyo, hindi lang pala switch ang dahilan kung bakit umiilaw ang bombilya. Sa likod ng bawat LED ay may milyon-milyong electrons na nagtatrabaho ng mas masipag kaysa sa groupmate na biglang nagpapakita kapag tapos na ang project. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng kaalaman, class.